screen ng mga complex na cancer with accuracy, safety, and efficiency. Kaya nakapatong din si Abay Tiwa. Dito po nagtatapos ang ating tour of the R1MC Cancer Institute ground floor. May we invite the President to please proceed to our program venue. Thank you. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na pong maupo. Magandang hapon po. Andito po tayong lahat para sa inaugurasyon ng Region 1 Medical Center Cancer Institute. Para po sa kanyang welcome remarks at overview patungkol sa R1MC Cancer Institute, inaanyayahan po natin ang Region 1 Medical Center Chief, Dr. Joseph Roland Mejia. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, sir, honored guests, officials from the Department of Health, our LGU executives, members of Congress present, fellow health workers, patients and families, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. Naimbag nga malam kada kayo amin. It is with profound gratitude and deep pride that we welcome you all to this momentous occasion, the inauguration of Region 1 Medical Center Cancer Institute, a DOH-designated comprehensive cancer center in Region 1. We are especially honored today by the presence of our beloved President, Ferdinand R. Marcos Jr., whose vision and commitment to Filipino health and welfare made this institute possible. Mr. President, mula po sa puso ng bawat Ilocano at Pangasinense, maraming salamat po. This facility is now equipped with state-of-the-art cancer diagnostic and treatment machines, including the 128 CT scan, 1.5 Tesla MRI, we have linear accelerator,
brachytherapy, radiotherapy, and mammography. Since our soft opening, we have already served an astounding 59,643 patients with an average of 80 cancer consultation and treatment per day, a number that reflects the overwhelming need for these services. The R1MC Cancer Institute proudly offers a wide array of oncology services from pediatric oncology and hematology, medical and radiation oncology, to gynecologic and surgical oncology and palliative care. We have dedicated therapeutic infusion units for both adults and children needing chemotherapy, targeted therapy, and blood transfusion, all delivered in a compassionate and healing environment. But beyond machines and medicine, what truly sets our institute apart is our multidisciplinary tumor board, a team approach where experts from different specialties come together to create the best, most personalized treatment plan for every patient. Ang serbisyong medikal na ito ay libre para sa lahat sa bagong Pilipinas. At ating tanagagikira sa Presidente na Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, District Rina, Agrarian Reform Secretary, Secretary Conrad Stella. Please be seated. Pangasinan 4th District Representative, Maria Georgina de Venecia. I think that's the first time I've called you by your full name. Pangasinan Provincial Governor Ramon Guico, Dagupan City Mayor Belen Fernandez, Department of Health Undersecretary Achilles Gerard Bravo, and other DOH officials, Region 1 Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyo lahat. 100 taong na ang lumipas, pero nananatili pa rin ang layunin ng Region 1 Medical Center o R1MC ang magsilbi, mag-aruga at tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula noon hanggang ngayon, dito po tumatakbo ang mga taga-Dagupan at karatig probinsya para magpagamot. Isang siglo ng serbisyo, isang siglo ng pag-aaruga sa mga nangangailangan. Kaya naman, sa pagdiriwang natin sa ika-100 taon ng R1MC, isang malaking karangalan din para sa akin ang makasama kayo ngayong mahalagang okasyong ito, ang pagbubukas natin ng Region 1 Medical Center Cancer Institute. Ito ay isang bagong pasilidad na tutugon sa isa sa pinakamatinding hamon ng ating panahon, ang cancer. Noong panahon ng aking ama, na itayo ang ilang specialty hospitals sa Metro Manila. Kabilang dyan yung Heart Center, yung National Kidney Transplant Institute, yung Philippine Lung Center, yung Children's Hospital. Ngunit hindi sapat na nasa kamay nilaan lang ang pagamutan. Kailangan natin ilapit ang serbisyo na ito. Alam naman natin kung gaano kahirap ang bumiyahe, lalo na kapag may karamdaman. Kaya malaking bagay ang pagkakaroon ng kumpletong serbisyo dito sa lalawigan. Ang Cancer Institute na ito ay magkakaroon ng mga modernong kagamitan. Yung aming nakita is state of the art. Para akong nasa ospital sa Singapore. Ganong kabago yung mga modelo na ginamit na naidala rito from Germany at saka karamihan from Germany. No? Buti yan, para maraming matulungan. Ay gumagamit tayo ng lahat ng modernong kagamitan. Katulad para sa radiotherapy, ng nuclear medicine, brachytherapy, chemotherapy, at palliative care. Noon pa man, sinabi ko na, kahit anong ganda ng ating ekonomiya, kahit gaano karami ang trabaho o taas ng sweldo, hindi ito nararamdaman ng ating mga kababayan kung may iniindang sakit.
Kaya tayo po ay nakatutok sa pagsasaayos ng papalakas ng ating healthcare system. Patuloy po ang administrasyon sa pagtatayo ng DOH Specialty Center. Ito po ay mga unit o departamento sa ospital na may angkop na kasanayan at kagamitan para sa sakit ng puso, sa sakit ng baga, bato, cancer. Ito po ay isang leksyon na natutunan natin nung dumaan tayo sa pandemya. Dahil ang talagang nakatulong sa mga kababayan, lalong-lalo na nung sa simula, nung wala pa natin, hindi pa natin masyadong naunawaan kung ano ba talaga yung COVID, ano ba yung gamot dyan, ano ba yung dapat gawin dyan. Ang mga nakatulong talaga ay yung specialty hospitals. Kasi kahit na specialize sila sa atay, sa kidney, sa heart, pero sa baga, marami silang na binuksan nila ang kanilang mga ospital at doon na nagpuntahan at dahan-dahan natuklasan natin kung paano gamutin ang COVID nung panahon na yon. Ngunit ang maliwanag na naging leksyon dyan ay sabi namin sa Manila lamang. Hindi naman, paano naman yung nasa labas? Dahil pag napuno na yan, kahit na sino, hindi na pwede. Tapos, yung mga taga-Visayas, yung mga taga-Mindanao, kahit dito sa Luzon, ang layo-layo, lalo na nung COVID, ang hirap bumiyahe, paano naman gagawin ng mga nagkasakit? Kaya sabi namin, gawin natin, ikalat natin ang specialty centers, kagaya nitong cancer center na binubuksan natin ngayon. Kaya hindi lang cancer, kung hindi lahat po ng ibang specialty ay gagawin po natin sa mga ospital. Marami pa tayong gagawin para sa cancer. Noong Disyembre, binuksan ko ang OFW Hospital, Bagong Pilipinas Cancer Care Center sa Pampanga naman, upang matugunan ang pangangailangan para sa mas makabagong pagamutan. Ngayon naman, layunin din natin na mas maraming kababayan pa ang mabigyan ng tulong sa hatid ng Cancer Assistance Fund. Ang programang ito ay nagbibigay ng hanggang 150,000 piso na tulong sa cancer patient para sa pagpapagamot at mga diagnostic na test. Paano naman ito makukuha? Dala ang inyong mga medical abstract o reseta o treatment plan. Pumunta lamang po kayo sa isa sa 34 na DOH accredited hospital sa buong bansa. Kabilang na po rito itong R1MC. Sa Maynila, kasama rito ang PGH, hospital na sa PGH at Tondo Medical Center. Sa ibang bahagi ng Luzon, pwede naman po sa Baguio General o sa Bicol Medical Center. Sa Visayas, sa Vicente Soto Medical Center. Sa Cebu, o di kaya sa Eastern Visayas Medical Center naman sa Tacloban. Sa Mindanao, nandyan na ang Zamboanga City Medical Center at Amay Pakpak Medical Center. May nakatalaga pong mga social worker or personnel sa bawat ospital na tutulong sa inyo sa pag-assess ng inyong sitwasyon. Kapag naaprubahan po ng ospital ang inyong request, maaari na pong magamit ang tulong pinansyal sa pagamutan. Nakakalungkot na maraming kababayan natin ang hindi alam ang mga programang ito, kaya hindi sila natutulungan. Si SecTed ng Herbosa ng DOH ay maglalabas ng impormasyon na kumpletong listahan ng mga ospital na ito para lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong o may karamdaman, alam nila kung saan pupunta at para makinabang dito sa mga programang ito. Inaasahan ko na palalawigin ng DOH pa ang impormasyon ukol dito. Sana rin ay bilisan ang pagproseso sa mga request sa Cancer Fund. Siguraduhin alam na agad ng pasyente kung kailan niya makukuha ang sagot niya sa request. At wag na natin patagalin. At maraming nangyayari, nakakalimutan, hindi na naproseso, mamamatay na lang yon, hindi na nagamot. Kaya time is of the essence when it comes to processing those requests. Bukod pa riyan, madagdagan pa sana ang mga ospital na maaaring matakbuhan ng ating kababayan para sa programang ito. Sa paglaban sa cancer, napakahalaga ang early detection at saka early treatment.
Kasi mas malaki ang tsansa ng paggaling kung maaga itong madiskubre. Kaya dapat regular tayo magpa-check up at layunin natin gawing madali, maginhawa at mura para sa lahat ng Pilipino ang pagpapakonsulta. Kaya po natin tinatayo itong bagong Urgent Care and Ambulatory Center o ang tawag namin ay ang Bukas Center sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ngayon, mayroon pong 3 Bukas Centers dito sa Region 1. Ang isa po ay nandito sa Dagupan. Dito pwede kayong magpatingin upang maagapan ang mas malalang sakit. May mga minor surgery, kaya nila mag-minor surgery. Adult and pedia immunization, yung pagbigay ng bakuna, dental service, iba pang serbisyo nandito sa Bukas Center. At ang nais nating maging 24 hours, 7 days a week itong Bukas dahil ang sakit wala namang pinipiling oras. Nais din nating dumami pa ito para mas maraming mabigyan ng dekalidad ng serbisyong pangkalusugan. Imo-monitor ng DOH ang mga kagamitan sa Bukas Center para pagka nasira, ayusin agad. Dahil hindi pwedeng magantay ang taong bayan, lalong-lalo na ang pasyente. Isa pa, meron ding libreng bakuna para sa human papillomavirus or HPV ang DOH. Ito po ay para sa pag-prevention ng cervical cancer at iba pang cancer na dulot ng HPV. Kailangan lang pong malaman ng mga kababayan natin ang mga serbisyon to. Kaya inaatasan ko ang DOH, tutulungan po namin hanggat maaari na palaganapin ng impormasyon ukol dito. Atin din binibigyan suporta ang mga pananaliksik at pag-aaral ng makabagong teknolohiya panglaban sa kanser. Dahil ang bawat bagong impormasyon o nadiskubring kaalaman ukol sa kanser ay maaring makapagligtas ng ilang buhay. Bago ako magtapos, nais kong batiin ang ating mga magigiting na health care workers. Hindi lang po, dahil po, siguro para sa akin, talagang naging naramdaman ko ito nung ako naman ay natamaan ng COVID, yung unang kong tama ng COVID na medyo kamantik na ako. Mabuti naman, talagang I have to tell you, kami mga may sakit, na-appreciate namin yung ginawa ng lahat ng mga doktor, lahat ng mga nurse, lahat ng mga medtech, lahat ng mga healthcare workers, lahat, kahit hanggang sa barangay health workers, lahat kayo. Malaking itinulong nyo sa amin at marami sa amin ang hindi nabuhay kundi sa ginawa ninyo. Kaya magpapasalamat kami, hindi lamang dahil sa COVID, dahil kayo na bumubuo ng Region 1 Medical Center, kayo ang nagbibigay buhay sa mga institusyong ganito. Kayo mga nagbibigay buhay sa mga wala ng pag-asa at nag-aantay na lang ng oras nila. Sa pagganap ninyo sa sinumpaang tungkulin ninyo, ipinapakita ninyo araw-araw ang pagiging tunay na bayani. Saludo po ako sa inyo. Tapang, galing at dedikasyon. At para sa bawat pasyente, mga magulang na nagdadasal, mga anak na umaasa na pagalingin si nanay o si tatay, hindi po kayo nag-iisa. Kaagapay ninyo kami sa laban na ito. Sama-sama tayong magpagaling at magtatagumpay. Maraming salamat at mabuhay ang Region 1 Medical Center Cancer Institute. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Mr. President, para sa inyong mensahe.